Ang hindi lubos akalain ni Jeff, ang kanyang kinita sa food business, masisimot dahil sa nakontaminang dinakdakan na kanilang ibinebenta. Lahat kami rito tinamaan, pati yung kapitbahay, pati yung lahat ng umorder nun, nung araw na yon. Sa lahat ng nagkasakit naman nun, ako yung pinakamabilis naka-recover nun. Yun nga lang, yung mga tinamaan na iba, medyo mahirap yung nangyari na ginawa namin kasi binigyan namin ng lahat ng yung pang-check up. Hinala ni Jeff, hindi sariwa ang nabili nilang utak ng baboy na sangkap sa pagluluto. So usually daw kasi pag bumibili siya ng mga rekado, yung mga fresh ang kinukuha niya. So yun daw, bibiyakin daw sa harapan niya yun, tsaka niya kukunin. Yung huli daw na yun, yung binigay sa kanya galing dun sa ref. Kaya yun yung sa tingin namin na pinanggalingan ng contamination nun. Maraming factors na tinatawag or mga risk factors that contributed kung bakit may mga nangyayari ganitong food poisoning cases. So, according to WHO, meron tayong tinatawag na 9 universal risk factors. So, those risk factors kasama dito, for example, yung pagpili pa lang ng mga ingredients, okay, and the water that we use for cooking. Dahil sa nangyari, napilitan si Jeff na wag nang ituloy ang pagbebenta ng dinakdakan. Yun lang, nung nagkaroon ng food poison, nag-stop kami ng konti. Inasikaso muna namin yung mga tinamaan. So, yun, medyo kumbaga yung kinita ng mga nauna, na ubos din doon sa insidente na yun. Higit sa epekto sa negosyo, may peligro sa kalusugan ang food poisoning. Ilan sa mga sintomas ng food poisoning ang diarrhea, pagsusuka, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan at lagnat. Kapag lumala o tumagal ang sintomas, mainam na magpakonsulta na sa doktor. Hindi naman ito ang una at huling beses na nabiktima siya ng food poisoning. Si Jeff kasi, 4 na beses nang nabiktima ng kontaminadong pagkain at inumin. Una niya itong naranasan noong high school siya sa ibinebentang pagkain sa kanilang kantin. May binibentang doon, yung flying saucer na hotdog siya, hotdog sandwich na pinrest na gano'n. So yun, bali marami kaming bumili nun. Siguro hindi lang sa section namin yung nabiktima. Halos buong school na biktima kami doon. Yun yung namin. Pag-uwi ko nun, hilong-hilo na ako nun eh. Sobrang nahihilo, tapos suka nun. Hanggang sa tinulog ko na lang yung Nadali rin si Jeff ng free sample ng kape sa isang grocery store. Actually, tinawag ko sa supermarket yun. Pati dun sa may-ari mismo ng coffee, sinasabi nila, wala naman daw ibang nagrereklamo sa kanila, kami lang din daw. Ako hindi talaga ako makabangon nun. Sobrang sakit ng mga joints ko, sobrang sakit ng tiyan, lalo na yung sa ulo, sobrang sakit talaga nun. Nabiktima rin si Jeff nang uminom ng tubig diretso mula sa gripo. Kinagabihan yun, sobrang sakit na rin ng tiyan ko nun. Yun pala, yung tubig pala na yun, dun pala, lang pala siya, hindi malinis talaga. Yung galing lang siya sa nakaimbak lang, tubig, ulan, tapos may mga madumi talaga, as in may mga kiti-kiti yung tubig na ganun. Kasi yun, sobrang sakit talaga. Yun yung kala ko katapusan ko na yun. Bagaman ilang beses nang nabiktima ng food poisoning, hindi naman binago nito ang relasyon ni Jeff sa pagkain. Mas maingat lamang daw siya at patuloy na inaalagaan ang sarili. May payo naman ang eksperto para maiwasan ang food poisoning. Number 1, we have to make sure that the food that we buy, yung mga ingredients pa lang natin are from safe sources. Also, make sure that we keep clean, hindi lang kasangkapan, pati yung ating sarili. So, we wash our hands at all times. And also, dapat yung ating mga kapaligiran dapat malinis. Also, during preparation, dapat, let's say, yung mga hilaw, luto, kahit sa storage pa lang sa grocery, dapat kahit sa palengke, dapat pinaghihiwalay na natin. Kasi yung bacteria ng isa pwedeng pumunta doon sa kabila. So aside from cooking thoroughly, yung sabi natin kanina na lutuing mabuti, dapat pag i-serve mo na yan, i-serve natin kaagad. So not more than
2 hours ang recommendation ng WHO. Especially yung mga madaling masirang mga ulam, no, kanin, yan. So those are basic food safety tips that we could give to everyone to prevent this from happening.